Welcome sa Timeless Pilipinas Channel. Ito ang El Hogar Filipino. Ipinatayo ni Antonio Melian y Fabia bilang regalo sa kanyang mapapangasawang si Margarita Zobel de Ayala noong 1914. Ito ay naging opisina ng cooperative financing ni Mr. Melian at opisina ng Smith Bell and Company. Ito ang Binondo noong 1890, ang sentro ng komersyo kung saan makikita ang horsetranbia, mga kalesa at mga automobil. Ang lumang pangalan ng Maynila ay Seludong. Ito ay terminong ginagamit ng mga Malay traders na nakikipagkalakalan sa mga taga-ilog o sa mga taong Tagalog. Maraming Chinese ang nakarating sa Maynila. Sila ay migrante at halos sa kanila ay mga Buddhist o kaya atheist na kanilang kinagisnan sa China. Kahit Muslim si Raja Suleiman, hindi niya pinamilit ang Islam sa mga karatig pamayanan. Sinunod niya ang utos sa Quran na huwag ipamilit ang Islam, kundi ito ay ipangaral lamang. Dumami naman ang mga Inchik na yumakap sa relihiyong dala ng mga Kastila. Sila ay binigyan ng sariling lugar, iwalay sa mga hindi nila kapanalig sa pananampalataya. Doon na isinilang ang Binondo. Taong 1594, in-establish ng kolonyang Espanya ang Binondo ni Governor General Luis Dasmariñas para ihiwalay ang mga Inchik na yumakap sa pananampalatayang Katoliko. Sa mga kalahi nilang hindi kapanalig sa relihiyon na naiwan sa parian. Naging maunlad ang Binondo dahil naging sentro ng kalakalan sa Maynila. Siya ang pinakamatandang Chinatown sa buong mundo. Kung ikukumpara sa ibang Chinatown sa ibang bansa, katulad ng Amerika. Lumakad pa ang panahon, nakita ng mga Kastila ang husay ng Inchik sa pagninegosyo. Ultimo bote garapa at lumang dyaryo ay nako-convert nila ng pera. Dahil ang mga basura sa loob ng nakabakod na pader ay napupunta sa mga junk shop ng mga Inchik sa Binondo. Kalaunan ay lumawak na ang kalakal sa Binondo. Naging bagsakan na ng ani ng mga magsasaka katulad ng bigas, asukal at iba pang produkto. Naging sentro na ng kalakal ang Binondo noong panahon ng Kastila.
Malawak ang impluwensya ng Binondo sa Maynila. Umaabot ito sa Tondo, sa Quiapo, Santa Cruz at San Nicolas. Ang Binondo ay may sukat na 3.32 square kilometers na nahati sa dalawang zona. Ang bawat zona ay may tiglilimang barangay. At ang mga nakatira dito ay mahigit kumulang sa 24 milyon. Ang Parian ay kinilala bilang Arroceros ngayon. Sa paglipas pa ng panahon, nagkaroon na ng crossbreeding ang mga Tagalog at Espanyol. Ganon din sa mga Tagalog at Inchik. Ito ang Binondo, ang lugar na pinaglipatan ng kolonyang Kastila para sa mga Inchik na na-convert sa pananampalatayang Katoliko. Ito ay malapit sa tirahan ng mga mayayaman at may impluwensyang Kastila na tinatawag na Walled City. Pagitan sila ng Ilog Pasig noong unang panahon. Dito ko tinatapos ang episode 4 Part 2 ng maikling kwento ng Binondo. Abangan pa ang mga susunod na episode ng Lumang Pilipinas series dito lang sa Timeless Pilipinas Channel. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Ako si Pedro. Have a blessed day!